Samantala maibalik naman ang ating eksena sa Xiaoyao Peak at ipinapakita nga itong demonic ancestor na tila mauubusan na ito ng dugo gayong namumutla na ito sa di maipaliwanag na nasa loob ng seal. Ngunit bigla rin siyang ditong natigilan nang may naramdaman itong aura na magkahalintulad sa kanya subalit ang pagkakaiba lang nito ay mas malakas pa ito sa kanya. Kasunod noon ay napalitan ito ng napakagandang ngiti gayong ang inakala nito ay may isang labanan ang naganap sa Xinghe sect. Mabalik rin naman ang ating eksena sa ating bida at kasabay rin nito ang biglaan na lamang pagtunog ng malakas ng kompas na hawak niya. Dahil dito ay ikinagalit ito ng ating bida dahil bakit ba raw ito tumutunog ng malakas gayong hindi naman daw ito isang alarm clock. Kaya sinabihan niya ang hawak niyang kompas na hahanapin niya ang disciple na iyon pagkatapos niyang magpahinga ng ilang araw pa, at tumigil na rin daw ito sa pagtunog gayong tinatakot raw nito ang lahat ng isda. Kasabay naman nito ay may bigla na lamang may naramdaman ang ating bida sa paligid at ito ang kanyang array na nilagay. Ayon pa sa ating bida dahil iyon raw ang Nine Thunder Array na itinayo niya para pigilan ang mga tao na maghukay ng mga butas sa kanyang Xiaoyao Peak, kaya napagtanto niya na may isang nag-trigger nito. Kaya naman titingnan niya raw ito na kung sinong idiot ang nangangahas na pumunta sa kanyang Xiaoyao Peak at maghukay ng mga butas. Sa sandaling iyon ay makikita ang bata na walang malay at mukhang ito nga ang gumalaw sa nasabing array ng Xiaoyao Peak. At nang madatnan ito ng ating bida ay nagugulat na lamang siya nito nang makita na isang bata lang pala raw ito. Kasabay naman nito na ang hawak ng kompas ng ating bida ay tinuro ang bata na sinasabing ito ang kanyang hinahanap na pangalawang disciple. Kaya natigilan naman ng pandalian ang ating bida at kasunod noon ay bigla na lamang itong tumawa at kanyang sinabi sa kompas gayong tama raw ang sinabi niya na hindi kailangang magmadali sa paghahanap ng mga disciple, at ngayon raw ay nagpakita na sa kanya ang isa. Matapos naman ang mga ilang kaganapan na iyon ay makikita na lang rin ang bata sa isang tila kuweba na madilim at nagtataka na napapatanong na kung nasaan siya. Kasunod nito ay napalingon siya sa kanyang likuran nang may naramdaman itong isang nakakakilabot na yapak. At isang matandang babae ang kasunod nagpakita at humarap sa kanya na sinasabing sa kanya na bumalik na raw ito. Nang nakita ito ng bata ay napasigaw nga ito sa takot at nabanggit ang salitang Great Grandma. Nagising ang bata at nagsalita ang ating bida sa kanya dahil sa umakyat raw ito ng bundok ay nanghuhulugan lang raw ba ito na gusto nitong sumali sa Xinghe sect, tama ba? Dahil kung ganun daw ay kukunin niya itong bilang kanyang disciple. Napatayo naman dito ang bata na kung saan ay tinanong niya ang ating bida na sinong disciple raw ba ang tinutukoy niya nito at kung nasaan siya. Nakangiti naman siyang sinagot ng ating bida na kung saan rin ay sinabi niya na hindi raw masama para sa kanya ang bagong disciple na ito, at sinabi ang nangyari sa bata gayong nagkaroon daw ito ng isang pagsabog mula sa Nine Heavens Divine Thunder, at nawalan lamang ng malay sa loob ng isang araw. Matibay ka bata. Kasabay nito ang pagpakilala niya sa bata na siya raw si Ye Kong, ang Peak Lord ng Xiaoyao Peak ng Xinghe sect. Ngunit sinagot lang naman ito ng bata sa kanyang isipan ano naman daw ang pakialam niya, gayong noong siya pa raw ang Demon Emperor, ay naglakbay na siya sa Upper Realm hindi ba daw ipinanganak ang ating bida. Subalit bigla naman itong natigilan gayong may napagtanto siya sa sinabi ni Ye Kong sa kanyang na siya ang Peak Lord ng Xiaoyao Peak, dahil sa kung ang ating bida raw ang Peak Lord. Dapat niyang alam na kung saan nakasilyo ang demonic ancestor. Naisip rin niya habang naglalabas ng aura mula sa kanyang kamay at nakatingin sa kay Ye Kong dahil kukunin niya na lang raw ito at gagawa ng soul search. Bago niya pa magawa ang kanyang walang kwentang plano ay kasabay naman dito ang pagdating ni Lin Tian. Kaya naman ay natigilan nga ang bata at napalingon sa presensya ng dumating. Sandaling naman nagkatitigan ang bata at si Lin Tian nang makita nila nito ang isa't isa. Kasunod nito ay napaisip si Lin Tian na nagtataka na kung bakit may bata raw sa silid ng kanyang master. Huwag mong sabihin lihim niya itong anak. Nagsalita rin si Xiao Hei sa likuran na tinatawag ang ating bida at kanyang sinabi na pinuno niya na raw ang tub na may tubig. Tila nagulat naman ang bata nang makita niya si Xiao Hei na isang transformed spirit beast sa Demon King level. At sa paghuhusga raw sa kanyang aura, hindi siya malayo sa pagiging isang Demon Emperor. Kasunod nito ay ipinapakilala ito ng ating bida sa dalawa na ang kanyang bagong disciple na tinanggap niya. Lumuhad naman kaagad ang bata bilang paggalang sa ating bida na patunay lang na tinatanggap niya ito na pagiging master nito.
Ngunit sa kanya namang isipan ay minamaliit niya ang ating bida gayong hindi raw siya makakakilos ng maayos kapag nandito ang dalawang babaeng ito, kaya makipaglaro na lang siya bilang kanyang disciple sa ngayon at hahanap ng pagkakataon mamaya. Napangiti naman ang ating bida at inutusan niya na itong tumayo at tinanong na kung ano naman raw ang pangalan nito. Sinagot ito ng bata at ang kanya lang sinabi sa ating bida na siya ay isa na lamang ulila. Ngunit sa kanya namang isipan ay bakit naman raw niya sasabihin ang tunay niyang pangalan gayong kung malaman ng sinuman na siya, ang Demon Emperor ay naging disciple lamang ng isang mahina na chi refining mula sa lower realm, baka hindi niya raw ito malilimutan. Napalingon naman ang ating bida kay Xiao He dahil kung gayon raw ay tatawagan niya itong si Xiao Bai. Ang Xiaoyao Peak ay mayroon ng Xiao He, at ngayon ay isang Xiao Bai. Itim at puti, isang perpektong tugma ang trabaho ay magiging madali. Natuwa naman rito si Xiao He ngunit tila kabaliktaran naman ito sa bata na naiinis sa bagong niyang pangalan, kaya simula dito ay tatawagan na natin ang bata na si Xiao Bai. Sinabihan na ng ating bida si Xiao He na dalhin niya na raw si Xiao Bai at paligan ito. At sa kanilang pag-alis ay naitanong rin naman ni Lin Tian sa kanyang master na kung sigurado ba raw ito na kukunin niya ito bilang disciple. Gayong nararamdaman niya raw ang demonic aura sa batang iyon kahit na sinusubukan niyang itago ito. Tinanong niya rin sa kanyang master na kung hindi ba talaga ito nag-aalala na may mag-aakusa sa iyo na nakikipagsabuatan ito sa demonic path. Sinang-ayon na naman ito ng ating bida ang sinabi ni Lin Tian ngunit huwag daw itong mag-alala, gayong mayroon na siyang plano para doon. At sa sandaling rin na iyon ay makikita na itong si Xiao Bai habang nakababad na sa tubig. At nasabi niya rin sa kanyang sarili na siya ang marangal na Demon Emperor ay tinawag lamang na Little White, kaya naman raw kapag wala na siyang kailangan sa ating bida ay papatayin niya na ito. Kasabay naman nito ay biglang pumasok ang ating bida na labis naman itong ikinababahala ni Xiao Bai kaya naman ay napapatanong siya na kung narinig ba raw ang kanyang sinabi. Lumapit naman kaagad ang ating bida sa kanya at tinanong siya nito na kung comfortable ba ito sa kanyang pagligo. Hindi naman ito sinagot ni Xiao Bai dahil hindi niya alam na kung ano nga ba ang ibig sabihin ng ating bida. Kasunod nito ay may ibinuhos ang ating bida sa kanyang paligon at kanya itong sinabihan si Xiao Bai kung komportable ka magbabad ka pa ng kaunti, gayong nagdagdag lang raw siya ng primordial true water sa polygon ito, na makapagdadalisay ng mga maruruming bagay sa kanyang katawan. Tumalikod na ang ating bida at papaalis at magdahan-dahan daw itong magbabad. Napaisip naman si Xiao Bai gayong ang primordial true water raw na ito ay ang tubig mula sa panahon kung kailan ang langit at lupa ay nasa primordial chaos at napakabihira. Sinabi pa niya na idinagdag niya ito sa tubig ng paligon na ito upang linisin ang kanyang katawan, sinusubukan niya bang lokohin ang isang gaya niyang bata. Kung talagang primordial true water ito kung gayon ang kanyang demonic chi ngunit nagugulat na lang siya nito nang mapag-alaman niyang nawala na ang kanyang demonic chi. Napatayo si Xiao Bai dahil susubukan niya raw ito muli. Nanginginig ang katawan ni Xiao Bai na nagtataka na lamang rin siya gayong hindi lamang raw nawala ang kanyang demonic chi, ngunit kahit na ang demonic core sa kanyang katawan ay nawala rin. Kasunod nito ay napasigaw siya gayong ang kanyang raw cultivation ay naging isang chi stage practitioner na lang. Sinira ng magnanakaw na aso na iyon ang kanyang cultivation. Balang araw ay paghihigantihan niya raw ang ating bida. Napangiti naman ang ating bida nang marinig niya ang pagsigaw-sigaw ni Xiao Bai gayong nanghulugan lang ito na matagumpay niyang naialis ang demonic aura ng batang iyon. Kinabukasan, nagulat naman itong si Lin Tian na napaisip ano nga ba ang ginawa ni Master kay Little White. Talagang hindi niya na maramdaman ang anumang demonic chi mula sa katawan ni Little White, ngunit bakit siya naging ganito? Kasunod nito ay tinawag ni Lin Tian itong si Xiao Bai na junior brother Little White, dahil sinabi raw ng master na turuan niya ito ng profound yellow formula. Ito ang kayamanan ng kanilang carefree pick, na nahahati sa 9 na antas. Sa bawat oras na malampasan mo ang isang antas, ang espiritual na enerhiya sa iyong katawan ay double. Ngunit naiabangan naman si Xiao Bai sa sinabi ni Lin Tian sa isip niya dahil paano naman raw magkakaroon ng ganoong kalakas na pamamaraan ng paglilinang sa isang lower realm. Ipinaliwanag ni Lin Tian na kung paano gawin ang profound yellow formula, sa pagbabago ng profound yellow, na ginagabayan ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang umikot sa pamamagitan ng dakilang siklo, at manood raw ito ng mabuti sa kanya. Kaya naman nang makita ito ni Xiao Bai ay natigilan nga ito at nagulat.
Naglabas si Lin Tian ng presyon sa paligid niya kaya napaisip itong si Xiaobai dahil ito raw ay ang Dragon and Phoenix Body Guardian. Kaya nagtataka rin siya na kung paano magkakaroon ng Dragon and Phoenix Body Guardian ang isang lower realm cultivator na tulad ni Lin Tian. Tiningnan siya ng matalim ni Lin Tian at sinabihan huwag daw itong kung saan nakatingin habang nagtuturo ang kanyang senior sister. Sinagot ito ni Xiaobai na gulat at takot pa rin na iintindihan niya raw ito senior sister. Napaisip si Xiaobai dahil ang ganoong nakakatakot raw na titig at malakas na aura ito ang Emperor's Might, walang duda. Ang kanyang senior sister ay nagtataglay ng pag-uugali ng isang great emperor. Matapos ipakita ito ni Lin Tian ay sinabihan niya na si Xiaobai na naipasa niya na raw ito sa kanya ang Profound Yellow Formula, at mula ngayon kailangan na raw nitong umasa sa kanyang sarili para sa pagsasanay. Sinabi rin niya sa pamamagitan raw nito ay may gustong siyang ipagkatiwala na isang bagay kay Xiaobai, at tinatanong niya rin ito na kung handa na ba ito. Napaisip rin naman si Xiaobai dahil ang kanya raw senior sister ay may taglay ng isang great emperor kaya mas mabuti pang mapalapit siya nito sa kanya simula ngayon, dahil kapag raw sinalakay ng emperor na ito ang itaas na kaharian sa hinaharap, maaari niya siyang anyayahan na tumulong. Kaya tatanggapin niya raw ang pabor na ito. Ngumiti si Xiaobai at Commandant dahil kung anuman raw ito ay gagawin niya ito. Pagkaraan ng ilang mga sandali ay maririnig na lamang ang isang galit na boses ang maririnig. At ito nga si Xiaobai na ang Demon Emperor na pinaghuhugas ng mga pinggan sa galit ay pinagmumura niya si Lin Tian. Sa galit niya ay kapag nabawi niya raw ang kanyang cultivation kit iyakin niya na gagawin niya itong sumpa. Samantala lumipat naman rin ang ating eksena sa Devil Music Palace. Nagsalita si Shu Bubay isang palace master ng Devil Music Palace at personal na disipulo ng Devil Dao Old Ancestor, at tinanong ang kanyang kausap na kung tumpak ba ang intelligence mula sa Star River Sect. Buhay pa ba talaga ang Old Ancestor? Sinagot ito ng kanyang tauhan dahil ang impormasyon daw na ito ay totoo. Hindi bababa sa mga disciple ng Star River Sect ang nakasaksi sa paglitaw ng Old Ancestor gamit ang kanilang sariling mga mata. Gayunpaman raw ay natalo ito ng Sect Master ng Star River Sect ang Old Ancestor at muling tinatakan siya. Bulalas naman ni Shu Bubay kalokohan. Ang Old Ancestor ay isa ng Emperor Stage Master 20 taon na ang nakalilipas. Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan si Luo Yangtian, isang pansamantalang Sect Master? Tingin niya raw ay ito ay isang plano na ng Old Ancestor. Nagsalita muli ang kanyang tauhan gayong may iulat pa raw siya sa Master at sa kanya raw pagsisiyasat sa Star River Sect, natuklasan niya ang napakalinis na demonic chi sa isang bata. Ikinagulat naman ito nang marinig ni Shu Bubay at napatanong na kung paano magkakaroon ng dalisay na demonic chi ang isang bata. Naging seryoso itong si Shu Bubay at nasabi niyang naiintindihan niya na raw ito. Ito ay dapat ang Old Ancestor na nagiging isang bata, at tinatanong ang tauhan na kung nasaan na ang batang iyon ngayon. Sinagot ito kaagad ng tauhan na ang batang iyon ay natuklasan at dinala ng Carefree Peak Master ng Star River Sect. Biglang natawa itong si Shu Bubay dahil kung gayon raw ano pa ang hinihintay nila. Ipasa ang kanyang utos, sabihin sa mga Shadow Guard na sumugod sa Carefree Peak sa anumang paraan upang iligtas ang soul clone ng Old Ancestor. Lintik na yan na pagkamalan pa talaga ang batang si Xiaobai na mas halimaw pa sa kanilang demonic ancestor. Samantala mabalik naman tayo sa Xiaoyao Peak at makikita natin na si Xiaobai na nagko-cultivate. Natuwa naman dito si Xiaobai sa natutunan kay Lin Tian gayong ang Profound Yellow Formula, raw na ipinasa sa kanya ay talagang nakapagpapataas ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan pagkatapos mag-ensayo. At sa ngayon ay nakapaglinang pa lang siya hanggang sa ika-6 na antas, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay umakyat ng 6 na beses. Nagpakawala ng nakamamatay na intensyon si Xiaobai at ngumiti. Sa tulong ng Profound Yellow Formula na ito, ang muling paglilinang niya ng Ultra of Supreme Bliss, ay tiyak na makakamit ang dobleng resulta sa kalahating pagsisikap. Baka maabot niya pa ang dakilang pagiging perpekto na hindi niya pa narating dati. Dagdag pa niya, habang tumatawa ng parang baliw, pagdating ng panahong iyon, itatanong niya kung sino sa mundo ang kanyang kalaban, at sino ang maglalakas loob na tumanggi sa kanya. Natigilan naman rito si Xiaobai nang maramdaman niyang may papalapit sa kanya. Dumating ang Great Elder.
Ang magkaroon raw ng paglilinang ng ikapitong antas ng paglilinang ng Chi sa murang edad ay tunay na isang ipinanganak na immortal na binhi ng paglilinang. Dagdag pa ng Great Elder dahil nagkita raw sila rito ngayon, patunay ito na mayroon silang kapalaran, siya, ang Elder, ay tatanggapin ka bilang kanyang saradong pintong disipulo at igagawad sa iyo ang isang malaking kapalaran. Ngunit sa mga pinagsasabi ng Great Elder napatanong naman sa isip ito si Xiaobai na anong klaseng paningin ba raw ang mayroon ang matandang ito. Gayong ang Emperor na tulad niya ay nag-eensayo ng demonic cultivation, hindi immortal cultivation. Kasunod nito ay sinabihan niya si Xiaobai na disciple sumunod raw ito sa kanyang. Ngunit sinabihan lang naman siya ni Xiaobai dahil ang baho daw nitong matanda, sino ang gustong gawin kang master? Hinawakan ng Great Elder ang kamay ni Xiaobai kaya napapasigaw nga siya na saklolo. May dumudukot raw sa kanyang. Napahinto naman ang Great Elder nang harangan siya ni Xiaohei kaya napatanong siya na kung sino naman raw ito. Sinabihan naman rin siya ni Xiaohei na bitawan daw nito si Little White. Nagsalita ang Great Elder gayong narinig niya raw na may lumitaw na anthropomorphic spirit beast sa Xiaoyao Peak, kaya ipagpalagay niya na lang ikaw yun. Sinabi rin ng Great Elder kay Xiaohei na siya raw ang Great Elder ng Star River Sect. Kaya tinanong niya ang pasaway na si Xiaohei na kung balak ba raw siya nitong pigilan. Sumabat naman si Xiaobai sa likod na sinusulsulan niya si Xiaohei na labanan niya raw ito. Sa sinabi na iyon ni Xiaobai ay naging seryoso nga itong si Xiaohei na binabalaan niya ang Great Elder dahil kahit sino pa man daw ito hindi niya ito papayagang kunin si Little White. Naging seryoso rin naman dito ang Great Elder dahil kahit ano ang mangyayari ay kukunin niya rin ang batang ito, at wala daw itong magagawa tungkol dito. Maglalakas loob ka bang saktan siya? Kasabay naman rin ito ay bigla na lamang tumalsik ang panga ng Great Elder dahil sa bilis ng atake ni Xiaobai. At sa sandaling din na iyon ay makikita na lang ang Great Elder na pinaglalaroan na ng dalawa habang hila-hila ang magkabilaan na biguti nito. Napasigaw ang Great Elder ng malakas at tinatawag ang pangalan ni Ye kung gayong pumunta daw agad ito dito. Lumabas naman kaagad ang ating bida na tila kakagising lang at kanya sinabi parating na, anong nagdala ng hangin ngayon? Paano ka napunta sa Xiaoyao Peak? Halos lumuwa naman ang mga mata ng ating bida nang mapagtanto niya ang Great Elder pala ito. Ngunit ang ikinababahala pa niya ay pinaglalaroan pa ito ng dalawa kaya sinabihan niya ang dalawa na itigil raw nila iyan. Ipinaliwanag naman, kaagad ng ating bida sa Great Elder ang dalawang bata ay walang alam. Huwag raw itong magalit sa ilang bata. Habang nakaluhod ang dalawa, dagdag pa ng ating bida na mga walang modo. Hindi ba kayo tinuruan? Ganyan ba ang pagtrato sa nakakatanda sa inyo sa sekta? Sinagot ito ng Great Elder dahil sa kung nagtagal pa raw ito ng kaunti ang ating bida baka naubos na sana ang balbas niya. Kaya nasabi na lang rin ng ating bida na totoo ang sinasabi ng Great Elder, kaya paparusahan niya na lang daw ang mga ito ng matindi. Ang parusa ninyo ay isang araw na pagkapiit. Bumalik na kayo agad sa kwarto ninyo. Bawal kayong pumunta kahit saan. Kaagad naman nagsitakbuhan ang dalawang pasaway. Tinawag ng ating bida ang pansin ng Great Elder at kanyang sinabi nakita nyo naman, na parusahan niya na sila ng matindi. Maaari na ba nilang ituring na naayos na ang bagay na ito? Ngunit sinabihan naman siya ng Great Elder matinding parusa ba ang tawag mo dyan? Pero huwag na nga, siya, ang dakilang elder ng Star River Sect, ay hindi naman talaga magtatanam ng galit sa dalawang junior na iyon. Ikinatuwa naman ito ni Ye kung gayong gaya nga raw sa inaasahan niya sa Great Elder. Pambubula niya pa maging siya raw ay kulang sa inyong pagkamapagparaya ng 3 puntos. Kung gayon, Great Elder, mag-ingat po kayo. Hindi niya na ito ihahatid. Sinagot ito ng Great Elder na sige, aalis na raw siya. Ngunit biglang naman itong nagalit at lumingon sa ating bida na nagbabatsyang batukan siya nito gayong kaka-rating niya pa lang, sinabi niya sa ating bida dahil pumunta siya dito dahil may importante siyang bagay na dapat pag-usapan nito sa kanya. Ipinahayag ng Great Elder sa ating bida gayong kamakailan lamang raw, nagpapakita ang mga miyembro ng demonic cult malapit sa kanilang sekta. Inutusan ako ng sect master na iparating ang utos para sa 5 peak na itaas ang kanilang pagbabantay at mahigpit na bantayan ang isang sorpresang pag-atake ng demonic cult. Dagdag pa niya, hindi niya masyadong nag-aalala tungkol sa ibang 4 na peak, ngunit hindi siya mapakali tungkol sa Xiaoyao Peak. Gayunpaman ay huwag daw masyadong mag-alala ang ating bida.
Sabi ng Beast Taming Pick ay handa silang tulungan ang Xiaoyao Peak sa pagtatanggol laban sa demonic cult. Napatanong naman si Ye Kung sa Great Elder, Beast Taming Pick. Ganoon na ba sila Cab-8? Sinabi rin ng Great Elder dahil nag-aambag sila ng lakas tao at pagsisikap, nagpasya raw siya para sa ating bida at pumayag sa isang maliit na kahilingan nila. At wala namang masabi dito ang ating bida at kung ano naman kaya ang kahilingan na iyon. Samantala sa labas ng Xiaoyao Peak isang hukay kaagad ang makikita habang may nagsasabi na maghukay pa raw ang mga ito gayong hindi pa sapat ang lalim. Inutusan ni Qin Shuo ang mga disciple at kanyang sinabi na dapat hukayin raw nila ito ng malaki at malalim. Kung maliit ang hukay, hindi nito kayang pigilan ang dumi ng mga spirit beast ng kanilang beast taming pick. Nagtanong naman ang isang disciple sa kanya kung aatakihin ng demonic cult ang Xiaoyao Peak, tutulungan ba natin sila? Sinagot ito ni Qin Shuo na oo naman dapat silang tumulong. Tutulungan nila ang Xiaoyao Peak na itapon ang mga katawan. Pagkatapos nito isang singaw naman kaagad ang amoy na pinakawalan. Ayon pa sa kanya gayong naguguluhan raw ang Great Elder. Pumayag pa talaga siya na magtayo ang Beast Taming Peak ng hukay ng dumi sa paanan ng Xiaoyao Peak. Tila nararamdaman naman ni Qin Shuo na patindi ng patindi ang amoy. Kaya sa inis ay itinapon niya ang hawak niyang fishing rod, at nasabi niya na papaalis na dapat niya raw silang kausapin para magising sila. At matapos naman ang mga araw na iyon ay sa gabing ito sa Xiaoyao Peak ay makikita ang mga isang anino sa likod at mukhang. May mga plano ang mga ito, at ipinapakilala na sila pala ang Devil Music Palace Shadow Guard na ipinadala ni Shu Bubai. Sinabi ng namumuno sa kanila na nasa loob ang kaluluwang clone ng Old Ancestor mag-ingat ang lahat na hindi sila matuklasan. Nagsalita ang kanyang kasamahan ayon pa sa kanya matagal niya na raw narinig na ang Xiaoyao Peak Master ay nasa Qi cultivation stage lamang. Kailangan ba talaga nating mag-ingat? Sinagot ito ng namumuno sa kanila na tama daw ito. Dapat silang mag-ingat sa ibang lugar, ngunit hindi na kailangan sa Xiaoyao Peak. Kaya sinabihan niya na ang mga ito na tinatawag niyang mga kapatid sumunod na raw ang mga ito sa kanya para salubungin ang Old Ancestor. Habang sa loob nito ay natutulog na si Xiaobai na nagsasalitang tulog na patungkol sa ating bida at lintian gayong gagawin niya raw ang mga ito ng mga katulong sa hinaharap, hihihi. Sa labas naman nito ay tahimik nang pumapasok na ang Shadow Guard papunta kay Xiaobai. Sa aura naman ni Xiaobai ay kaagad na kumpirma ito ng namumuno sa kanila at tinuro dahil ang kaluluwang clone ng Old Ancestor ay nasa kwartong ito. Lumabas naman rito si Lin Tian at pasiga niyang nasabi na ano raw ang nangyayari. Bakit may amoy sa Xiaoyao Peak? Ngunit sa sandaling ito ay hindi niya inaasahan na makikita niya ang Shadow Guard na papasok na sa silid ni Xiaobai, kaya nagkatinginan nga ang mga ito na tila gulat na gulat ang isa't isa sa kanila. Sumigaw si Lin Tian at tinanong niya ang mga ito na kung sino daw ang mga ito. Gayong paano daw ang mga ito na naglakas loob na pumasok sa Xiaoyao Peak sa gabi. Kaagad naman nagmadaling kumilos ang namumuno ng Shadow Guard na patayin si Lin Tian. Habang nasabi niya na wala pa naman raw sana siyang balak pumatay ng kahit sino ngayong gabi, pero dahil nakita raw sila nito wala siyang magagawa kundi patayin ito. Naglabas rin naman ng espada dito si Lin Tian upang lumaban. Kasunod nito ay nagpakawala sa eri ang leader ng Shadow Guard ng isang atake ngunit naharang naman ito ni Lin Tian. Napaisip naman ang leader gayong isang hamak raw na practitioner ng Foundation Establishment Realm ay nagawang labanan ang atake mula sa kanya isang eksperto sa Nascent Soul Stage. Ang babaeng ito ay hindi dapat patawarin, o tiyak na magiging isang malaking kaaway siya sa kanilang demonic sect sa hinaharap. Subalit di rin naman maiwasan ni Lin Tian mapaurong dahil sa lakas ng atake na iyon ngunit ang ikinagulat niya ay napaligiran na pala siya. At sa kanyang isip malamang narito raw ang demonic sect para atakihin ang master niya. Kasabay naman nito ay kinagat ni Lin Tian ang kanyang kamay at naisip ang kanyang master, at kanyang winika kahit na mamatay raw siya sisiguraduhin niyang itataboy niya ang mga ito palabas ng Xiaoyao Peak. Pagkatapos nito isang malakas na bloodline na phoenix ang sumabog, ayon pa kay Lin Tian sindihan ang kanyang phoenix blood, gisingin ang espiritu ng nakaraan niyang buhay. Ngunit nagulantang na lang rin si Lin Tian at napahinto na para bang walang nangyari. Kaya naman ay napatanong siya sa kanyang sarili na anong nangyayari bakit naging kuko ng manok ang kanyang espada. Napabulalas naman sa pagtawa ang leader na makita niya ang isang kuko ng manok. Sinunog niya ang kanyang essence blood at ito ay isang kuko ng manok.
Natawa rin siya dahil sa mamamatay na lang raw ito gusto pa talaga raw sila nitong patawanin, ikinainis naman ito ni Lin Tian. At umatake at sinabihan niya ang mga Shadow Guard matagal nang nalinang ng Emperor na ito hanggang sa punto na kahit ang damo at mga puno ay maaaring maging kanyang espada, at lumabas daw ang mga ito ng Xiaoyao Peak. Tinaas ng leader ang kanyang kamay na may aura, at sinalubong ang atake ni Lin Tian. At sinabihan niya rin si Lin Tian ang isang hindi man lang makakuha ng tamang sandata sa Xiaoyao Peak ay humihingi lang ng kamatayan. Ngunit sinagot lang din siya ni Lin Tian dahil kung gusto daw nitong lumaban na lang raw ito bakit ang daming pa nitong sinasabi. Bago siya mamatay, tiyak na maitataboy niya ang mga ito palabas ng Xiaoyao Peak. Lalo namang idiniin ni Lin Tian ang sugat sa kanyang kamay, iniisip, siguro dahil sa sobrang liit ng engravings ng Spirit Blood, kaya hindi niya maipakawala ang kanyang buong kapangyarihan. Kailangan niyang mas marami pa siyang ma-absorb, siya lang ang meron ang Xiaoyao Peak, hindi siya pwedeng umatras. Dahil dito ay lumakas ang chi ni Lin Tian kaya nagugulat na lang bigla ang leader ng Shadow Guard na unting-unting nahihigitan ang kanyang nilalabas na chi. Lumingon ang leader habang tinutulungan siya ng kanyang kasama. Nagsalita ang dalawa sa likod niya, hayaan raw sila nitong tulungan ng leader. Sinabi rin naman ng leader sa kanila kumapit raw ang mga ito hanggat nalalabanan raw nila ang wave ng atake na ito, direkta nila itong madala hanggang sa kamatayan. Kasunod nito ay lumalakas rin ang chi ng mga ito, kaya naman ay napapatanong na lang rin itong si Lin Tian na kung paano raw nangyari ito. Hindi pa rin ba sapat ang dugo niyang nilalabas? Nagsalita ang leader at kanyang sinabi ikaw na batang babae ay talagang magandang material para sa paglinang ng demonic daw. Ang isang maliit na Foundation Establishment Cultivator ay talagang kayang labanan ang buong Shadow Guard unit nila. Talagang sayang sa lugar na ito. Bakit hindi na lang raw ito sumama sa kanya? Tiyak na lilinangin siya nito ng husto ng kanilang old ancestor. Kasunod noon ay isang malakas na pagsabog ang naganap dahil sa kanilang mga naipon na aura, kaya naman ay nagtalsikan na ang magkabilang panig. Ngunit makikita naman itong si Lin Tian na mas grabe ang natamong pinsala kaysa sa mga Shadow Guard. Sa isip niya Master, natatakot raw siya na ang tadhana sa pagitan nilang dalawa bilang Master at Disciple ay matatapos na ngayon, kaya mauuna na ang Disciple na ito. Kasabay rin naman ito ay kaagad naramdaman ng ating bida ang aura ni Lin Tian, kaya nasabi niya na ang hanggal niyang Disciple ay masyadong manipin, gayong mga daga lang sila, at siya na raw ang bahala sa mga iyon. Nagsalita ang leader at minura si Lin Tian gayong isa raw siyang ganap na baliw. Sa kabutihang palad, buti silang lahat ay mga eksperto sa Golden Core Realm dahil kung hindi malaki rin ang pinsala nila. At habang wala na rin malay si Lin Tian kasabay naman nito ang pagdating ng ating bida sa kanilang likuran. At sa walang kaalam-alam na panganib sa kanilang likuran ay inutusan niya pa ang kanyang mga kasama na huwag na raw mag-aksaya ng oras magmadali na at hanapin ang old ancestor. Naging seryoso naman dito ang ating bida nang makita niya ang kanyang disciple na sugatan, at kasunod nito ay naglabas ito ng chi sa kanyang daliri. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito mismo sa mga walang alam na mga Shadow Guard at tumagos nga ito sa kanilang dibdib kaya naman ay napapasigaw na lang ang mga ito. Lumingon ang leader na nagtataka na kung ano raw ang nangyayari. Subalit bago niya pa makita ang umatake sa kanila ay bumagsak na rin ito. At siya ka rin naman ang pagbaba ng ating bida upang lapitan ang sugatan na si Lin Tian. Hinawakan ng ating bida si Lin Tian at kanyang sinabi isa raw itong hanggal na disciple, gayong kasama daw nito ang kanyang master, kahit na ang hari ng impyerno mismo ay hindi ito kaya na makuha siya nito. Pagkatapos ay naglabas siya ng chi mula sa kanyang daliri at itinutok niya ito sa walang malay na si Lin Tian at kasunod naman nito ay unting-unting nagsimulang gumaling ang mga sugat ni Lin Tian. At ang paggising ni Lin Tian. Tumayo si Lin Tian na may pagtataka at napatanong na kung bakit hindi pa raw siya patay. Sinagot ito ng ating bida syempre hindi pa raw ito namatay gayong siya mismo na master nito ang nagpo-protekta sa kanya. At hindi naman ito pinaniwalaan ni Lin Tian at ayon sa isip niya kung hindi dahil sa kanya na sinusunog ang kanyang essence blood at tinalo ang mga disipulo ng demonic sect, ikaw, na isang hamak na artifact forging stage practitioner, ay matagal nang napatay. Ngunit kasunod naman nito ay ang pagtataka niya na kung bakit raw tumataas ang cultivation niya. Habang naglalabas ng chi ang kanyang katawan ay nasabi niya rin na naiintindihan niya na raw ito.
Siguro dahil swerte lang talaga ang gaya niya, pero nakalagpas din siya sa isang realm. Ito ang maalamat na walang pagkawasak, walang pagtatatag. Hinawakan ni Ye Kung ang ulo ni Lin Tian at tinanong na kung ano ang iniisip raw nito dahil napapagod na ang kanyang braso. Napasigaw si Lin Tian na siya na raw ang bahala sa mga taong yun. Ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na hindi na kailangan, iwan niya na lang niya ito sa master, at bumalik na lang raw ito sa kanyang kwarto at magpahinga. Tumingin ng bahagya si Lin Tian sa ating bida at kanyang sinabi pinatulog niya lang ang mga iyon, hindi sila patay. Kailangan raw nitong mag-ingat, saka, hindi pa payapa ngayong gabi. Pahayag naman ng ating bida na kung bakit naman raw ninakaw nito ang mga linya niya dapat siya raw ang nagsabi niyan. Napabugtong hininga naman itong si Lin Tian dahil kung wala raw siya ang Xiaoyao Peak tiyak mapapahamak. Kasunod nito ay ang pagtalbog ng mga katawan ng Shadow Guard na para bang itinapon ang mga ito. Sinabi ng ating bida na paano raw ang mga ito naglakas loob na bulihin ang kanyang disciple. Kaya naman ay ilulubog niya daw ang mga ito sa dagat para ipakain sa isda. Ang mga maliit na itim at puting nilalang na ito ay talagang mahimbing na natutulog. Ngunit kasunod naman ito ay isang mabaho kaagad ang naamoy niya at mukhang nagtapon na naman ng dumi ang taga-Beast Taming Peak, kaya ikinainis nga ito ng ating bida dahil sinabihan niya raw ang mga iyon na takpan ng butas pero walang nakikinig. Sa galit niya dahil kung ganoon, huwag raw siya nitong sisihin kung patitikiman niya ito ng sarili nilang dumi. Pagkatapos, isang timba ng dumi ang ibinuhos sa butas kaya naman ay hindi nga maiwasan rin na masukan ng ilang disciple dahil sa nakakasulasok na amoy nito. Sa isip pa ni Qin Shou Jr. Marshal Uncle Ye Kung, ang Xiaoyao Peak ay may kaunting tao pero maraming espasyo, sayang naman raw kung hindi ito gagamitin para sa pag-iimbak ng dumi. Sinabihan rin niya ang mga disciple kumuha pa raw ang mga ito ng ilang pangtimba. Tandaan rin nila na huwag takpan ang takip para kumalat ang amoy. Kaagad naman sinunod ito ng mga disciple. Habang sa taas nito labis nang naiinis dito ang ating bida sa mga pinaggagawa ng Beast Taming Peak, dahil sinasadya na raw ng mga ito dahil kung sa tingin daw nila na nangdidiri siya sa dumi kung ganun daw makikipaglaro siya. Pagkatapos ng kalahating oras at sa pagbalik nila Qin Shou upang magtapon na naman ng dumi ay bigla na lamang itong sumigaw. Dahil sino ba raw ang nagtakip ng septic tank? Sa galit niya ay inutusan niya kaagad ang mga disciple at buksan ang takip para sa kanya. Ngunit ang sabi lang naman ng disciple sa kanya na hindi raw nila ito kayang mabuksan. Ikinagalit naman ito ni Qin Shou dahil hindi man lang raw ng mga ito kayang gawin ang simpleng gawaing ito. Kaya pinapaalis niya ang mga disciple at lumapit sa tapunan ng dumi. At nang kanya itong buhatin ay halos naman lumuwa dito ang kanyang mata at sa kanyang isip gayong siya raw ay isang nascent soul expert. Mayroon siyang aptitude ng isang great emperor. Kaya paano niya raw hindi ito mabubuksan ng takip? Kasunod nito ay kanya itong puwersa at buong lakas na binuhat, ngunit kasabay naman nito ang isang na lamang napakalakas na pagsabog, at dalawang disciple ang tumilapon, habang hindi nakagalaw si Qin Shou sa kanyang kinatatayuan. Matapos nito ay makikita na lang itong si Qin Shou na naliligo sa dumi kaya naman ay halos mandiri nga ito at masuka sa kanyang kalagayan. Kaagad naman nagsilapit ang mga disciple sa kanya upang tulungan ito. Ngunit may napansin naman ang isang disciple sa mga dumi at kanyang tinuro at ipinaalam kay Qin Shou na may tao raw dito. Ikinagalit naman niya ito nang inakala niya nang may palihim na umatake sa kanya gayong paano raw sila naglakas loob na magtago ang isang tao sa septic tank at ambusin siya. Kaya kailangan niya raw ang mga itong patayin. At nang makita ay ang mga shadow guard pala ang mga ito at ayon pa sa disciple at kanilang sinabi kay Qin Shou na ito raw ay mga demonic sect. At nang mapagtanto rin ito ni Qin Shou ay sinabihan niya ang mga disciple na bilasin nilang itong kunin at siya ay mag-uulat kaagad sa sectmaster para humingi ng, subalit hindi niya natapos ang kanyang sinabi nang magsuka na naman ang mga ito. Kinabukasan sa Xinghe Sect Palace. Habang makikita ang lahat ng Peak Lord na nagtitipon at tila may isang pulong ang mga ito na dapat na pag-usapan. Nagsalita si Chen ng Heavenly Sword Peak at napatanong sa Sectmaster gayong nagtataka raw siya na kung bakit tinawag nito ang mga pinuno at mga disciple. Itinaas ng Sectmaster ang kanyang kamay at kanyang sinabi sa lahat na noong nakaraang gabi pinasok ang kanilang sect ng mga miyembro ng Demon Cult, ngunit sa kabutihang palad, nahuli sila ng isang disciple ng kanilang sect. Tinawag niya raw ang lahat ngayon upang pag-usapan ang bagay na ito.
Naisip ni Lin Tian, habang nakatingin ito kay Ye Kong, ibinigay nga ni Master ang mga taong iyon sa sekta. Hindi na siya makapagpanggap na hindi siya importante kung gugustuhin niya man. Pumalakpak ang sect master. Kasunod nito ay dinala ng mga disciple ang mga katawan ng mga shadow guard. At nang makita ito ni Lin Tian ay ramdam niya agad ang amoy nito kaya halos masuka ito sa baho. Ganun rin naman dito si Chen Changqing ay napatikip rin ito sa kanyang ilong dahil sa alisngaw na amoy at nasabi. Huwag mong sabihing ang grupong ito mula sa demon cult ay nahulog sa isang hukay ng dumi. Masyado namang bulok. Habang sa likod niya ay naiinis naman dito ang kanyang master na si Chen Chunyang. Nagsalita naman si Qin Shou habang nakatingin ito kay Chen Changqing, at kanyang sinabi na tama raw ito ang grupong ito ng mga demon cult ay pinabagsak niya habang sila ay nagnanakaw ng dumi. At sa gilid naman nito ay hindi na nga mapigilan ni Lin Tian ang kanyang sarili na samuka. Napakunot naman sa noo itong si Chen Changqing na tila hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Qin Shou, dahil sinasabi ba raw nito ang demon cult ay pumasok sa kanilang Xinghe sect para magnakaw ng dumi. Seryoso ka ba? Kaagad naman ito tinugunan ni Qin Shou syempre. Nakipaglaban raw siya sa grupong ito ng mga demon cult ng 3,000 round. Isang labanan na napakatindi na hinaranggan nito ang araw at buwan, bago niya tuluyang mapasuko sila sa hukay ng dumi. Lahat ng mga disciple ng kanyang pick ay maaaring magpapatunay nito. Sumabat naman ang 3 disciple at ginatungan pa nila ang pagmamayabang ni Qin Shou at sinabi nila tama. Nakita nila ito sa kanilang sariling mga mata, at isa rin naman itong ang kanyang master at tinawag ang pansin ng sect master ng may paggalang at kanyang sinabi, pinabagsak ng disciple ng kanyang pick na si Qin Shou ang mga kultistang demonyong ito, na nagsagawa ng isang malaking serbisyo na dapat siyang gantimpalaan ng husto upang bigyang inspirasyon ang lahat ng mga disipulo ng kanilang sect na labanan ang demon cult. Hindi naman ito itinanggi ng sect master gayong makatuwiran raw ang sinasabi nito. Kaya sinabihan niya si Qin Shou, mayroon ka bang anumang gantimpala na partikular mong ninanais? Maging ito man ay isang manual ng paglilinang, isang lihim na sining, o mga tableta ng espiritu at mga kahangahangang elixirs. Hanggat ito ay isang bagay na mayroon ang kanilang Xinghe sect, hindi magiging kuripot ang sect master na ito sa gantimpala. Dahil mukhang ito naman talaga ang hinihintay na mangyari nila Qin Hui at Qin Shou ay tuwang-tuwa nga ito at kanyang sinabi sa sect master, gusto niya raw ang transformed spirit beast ng Xiaoyao Peak. Hindi naman ito inaasahan ni Ye Kong at Lin Tian gayong hindi pa rin raw ito sumusuko na makuha si Xiao He. Sa galit ni Lin Tian ay sinabihan niya si Qin Shou na walang hiya. Si Xiao He ang bantay ng Xiaoyao Peak spirit beast, bakit naman raw nila ito ibibigay sa kanya? Ngunit wala man lang pakialam si Qin Shou sa kanyang mga sinasabi at ngumiti lang. Ngumiti si Qin Shou, itinuturo ang mga bangkay sa anong batayan. Sa batayan na nahuli niya. Ang grupong ito ng mga demon cult habang binabantayan niya ang Xiaoyao Peak. Kung hindi dahil sa kanyan, nakapasok na sana sila sa Xiaoyao Peak at pinatay kayong lahat. Tinanong niya rin ang lahat, sabihin niyo sa akin, sobra ba ang gantimpalang ito? Pinabulaan naman ito ng lahat ng mga nakakarinig at kanilang mga nabanggit, tama ang ating kampyon. Dapat ibigay ng Xiaoyao Peak ang spirit beast. Dapat marunong magbayad ng utang na loob. Siguradong naiintindihan ng Xiaoyao Peak ang isang simpleng prinsipyong tulad niyan. Tama, hindi niyo pwedeng hayaan na ang kanilang beast taming peak ang gumawa ng lahat ng trabaho ng libre. Ikinainis naman ito ni Lin Tian habang labis na ikinatuwa ito ni Qin Shou gayong tila pumapanig sa kanya ang lahat. Kasabay naman ito ay may biglang na lamang rin ang nagsalita mula sa likuran, at sinabi na anong klaseng kalokohan yan. Ikinagulat naman ito nila Chen Chunyang at Chen Changqing na may magsalita sa kanilang likuran. Pasiga naman kaagad na sumabat itong kanyang master at kanyang itinanong na sino ang nang ahas na magsalita ng walang galang, iniinsulto ang isang disciple ng kanyang beast taming peak. At nang maaninag na kung sino ito ay si Xiao Bai pala ito at walang takot niyang sinagot si Qin Hui na siya ang nagsalita. Ano, ang mga disciple ba ng iyong beast taming peak ay pinapayagang magsalita ng mga kabastusan, ngunit walang ibang pinapayagang magsalita? Dahil sa kabastusan ni Xiao Bai na walang galang magsalita ay humarap ito sa sect master, at nagtanong kaninong peak na disciple ito, na walang pakundangang walang galang sa kanilang mga senior at iniinsulto ang isang kapwa disciple.
Gayong ayon sa mga patakaran ng kanilang Xinghe sect, ang taong ito ay dapat ibigay sa Hall of Punishment para sa matinding parusa. Kaagad naman ito nakikilala ng Great Elder at lumapit ito sa Sect Master at bumulong sa kanyang tainga, at kanyang sinabi na siya si Xiaobai, ang bagong disciple ng Lord ng Xiaoyaopik na si Yekong. Dahil sa kanyang kabataan at kamangmangan, hinihiling niya sa Sect Master na parusahan siya ng mahinahon. Nagsalita ang Sect Master at tinanong si Xiaobai na bakit raw nito iniinsulto ang kanyang mga brother na martial mula sa Beast Taming Peak. Kung hindi ka makapagbibigay ng wastong dahilan, hindi ka makakatakas sa parusa ng sect, kahit na ikaw ay bata pa. Bumaba sa mesa si Xiaobai at buong tapang niya pa rin sinabi sige. Kanina lang, sinabi ng taong iyon mula sa Beast Taming Peak na ang kanyang Xiaoyaopik ay dapat magbayad ng utang na loob, at ibigay sa kanila si Xiaohei. Kung gayon, gusto niyang itanong, saan nagmula ang utang na loob na ito? Sinagot ito ng mga disciple at sinabi na bulag ka ba? Ang mga demon cult na ito ay nahuli ng kampyon ng kanilang peak habang binabantayan niya ang iyong Xiaoyao Peak. Paano hindi yun isang utang na loob? Sinagot naman kaagad ito ni Xiaobai kayo ang bulag. Ang grupong ito ng mga demon cult nasa nascent soul cultivation na. Ano ang antas ng paglilinang ng kampyon ng iyong peak na kaya niyang talunin ng napakaraming eksperto sa nascent soul? Ngumiti si Qinshu, little brother, hindi mo yata siya kilala. Siya, si Qinshu, ay isang eksperto sa nascent soul. Kinikilala siya ng lahat na may potensyal na maging great emperor. Anong nakakapagtaka sa kanyang natalunin niya ang isang mas malakas na kalaban? Ngunit diin ni Xiaobai ang titulong potensyal na maging great emperor, ay ginagamit upang ilarawan ang kanyang senior sister. Ang isang pangit, taong may mantsa ng dumi sa damit na tulad mo ay nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na ganoon. Idinagdag niya, isa ka lang baboy na naglalagay ng berdeng sibuyas sa kanyang ilong, nagpapanggap na elepante. Napangiti naman si Chen Changqing. Sa sinabi na iyon ni Xiaobai at tumingin kay Qinshu na habang nangdidilim na sagalit, gayong magaling raw magsalita ang little martial brother na ito. Ang isang tao ay walang kahit katiting na kamalayan sa sarili. At dahil sa mga insultong iyon ay hindi na nga mapigilan ni Qinshu ang kanyang galit, kaya naman umatake na ito kay Xiaobai na may intensyon na patayin niya ito, at nagsalita pa ito dahil pupunitan niya raw ang bibig ito. Hindi rin naman nagpahuli si Lin Tian at sumugod din ito upang salubungin ang atake ni Qinshu at sinabi, nang ahas kang saktan ang kanyang junior brother. Siya, si Lin Tian, ay hindi pa tapos sa iyo. At ang mayabang at walang takot naman kanina na si Xiaobai ay nabahala na nga ito sa papalapit na atake ni Qinshu, dahil hindi niya raw ito kayang maiwasan gayong bumagsak ang kanyang paglilinang sa yugto ng Qi Refining. Ngunit bago pa man tumama ang atake ni Qinshu ay may kung sino naman dito ang hamarang, kaya naman ay napataas nga itong si Xiaobai sa kanyang dalawang kamay dahil sa lakas ng bugzo ng aura. At ipinapakilala ang babaeng ito na si Su Qingwan, champion ng Myriad Flowers Peak. At kanyang sinabihan si Qinshu ang pagsalakay sa isang bata, hindi ba makakasira iyan sa iyong reputasyon bilang kampyon ng Beast Taming Peak? Gayunpaman hindi pa rin maiwasan ni Qinshu na magalit dahil ininsulto daw talaga siya ng masangsang na bata na iyon. Kaagad naman lumapit dito si Lin Tian at kanyang sinabi kay Qinshu na anong klaseng lalaki ang sumasalakay sa isang bata. Kung mayroon kang lakas ng loob, labanan raw siya nito. Pipirma sila ng kasunduan sa buhay at kamatayan, at hindi sila titigil hanggang sa isa sa kanila ay hindi patay. Hindi naman ito ikinatakot ni Qinshu at buong hamon niyang rin tinanggap ito gayong hindi raw siya natatakot na labanan ito. At dahil sa kanilang rin kabastusan sa harap ng Sect Master ay nagalit na nga ito sa kanila, at isara raw ng mga ito ang kanilang mga bibig. Sinusubukan niyo bang patayin ang isa't isa dito mismo, sa harap niya, ang Sect Master ng Xinghe Sect? Kasunod nito ay sinabihan niya si Qinshu, pumunta ka at maligo ka muna. Tungkol naman sa iyong gantimpala sa paghuli sa mga demon cult, babayaran niya para doon mamaya. Walang pagkatubili naman ito kaagad sinunod ni Qinshu. Pagkatapos nito ay tumingin ang Sect Master kay Xiaobai, at sinabihan niya ito na paulit-ulit mong iniinsulto ang iyong mga kapwa-disciple. Karaniwan, ibibigay ka sa Hall of Punishment. Gayunpaman, dahil sa iyong kabataan at sa maikling panahon mula nang sumali ka sa sekta, hahayaan niyang parusahan ka mismo ng iyong master.
Ngunit kakasabi lang nga ng Sectmaster dito sa kanya ay walang galang na naman itong sumagot, wala naman raw siyang sinasabing mali. Bakit siya paparusahan? At dahil sa walang preno talaga ang bibig ng batang ito ay binitukan na nga ito ng ating bida sa ulo nito at kanyang sinabi sa Sectmaster, na huwag na raw itong mag-alala, sisiguraduhin niyang tuturuan niya ang batang ito ng magandang aral. Kasunod nito ay tumingin ang Sectmaster sa Great Elder at nabanggit ang paglusob ng Demon Cult, dahil isa na raw itong babala para sa kanilang Xinghe sect. At inutusan niya rin ang Great Elder na kunin niya raw ang mga disciple mula sa Hall of Punishment at siyasatin ang buong Xinghe sect. Dapat nilang tiyakin na walang nakatakas sa lambat. Magalang naman na tumugon ang Great Elder, gaya raw ng kanyang iniutos. Tumingin ng mariin ang Sectmaster, at tungkol naman raw sa iilang demon cult ito, ibibigay niya ito, ngunit hindi na natapos pa ang sinabi ng Sectmaster. Gayong dinugtungan na ito ni Chen na mangyaring ibigay raw ito sa kanya ang mga taong ito. Tiyak na magsasalita ang kanyang nasasakupan tungkol sa kanilang layunin sa pagdating sa Xinghe sect. Itinaas ng Sectmaster ang kanyang kamay, dahil nagboluntaryo si Peak Lord Chen, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Buong galang naman itong tumugon si Chen, opo. Matapos iyon ay bahagya naman napatingin ang ating bida sa mga nagkukumpulan, nag-usap-usap na Peak Lord, at kanyang nabanggit na kahit gaano katagal ang pagpupulong na ito, kailangan niya pa ring bumalik sa Xiaoyao Peak para mangisda. Napalingon rin naman siya sa likod nang may mapansin na papalapit sa kanya. At ito nga si Su Qingwan, at dito ay sinabi ng ating bida hindi pa raw siya nito nakakapagpasalamat kanina at kanya itong tinawag na binibini, at nasabi rin niya na natatandaan niya raw ito dahil ito ang champion ng Myriad Flowers Peak. Tama. Ang iyong apelyido ay, kaagad naman itong sinagot ni Su Qingwan na may pamumulang mukha na tila gusto pa ata ang ating bida. Marshal Uncle Ye Kung, ang apelyido niya raw ay Su Qingwan. Napangiti naman dito ang ating bida dahil sa napakagandang pangalan, at sinabi niya rin na katulad ng kanyang pangalan, mayroon itong isang malinaw at marangal na disposisyon. Idinagdag niya talagang nakahanap si Senior Sister Liu ng isang mahusay na disciple. Mahinahon naman rin nasabi ito ni Su Qingwan na hinahawakan ang kanyang pisngi, gayong labis naman raw siyang pinupuri nito. Habang sa gilid nito ay galit na itong si Lin Tian at sa kanyang isip na naiinis sa pangkaraniwang pangalan ni Su Qingwan yan at pinupuri pa raw ito ng ating bida samantala siya hindi sinasabihan ng ganun. Kaya napaka-stupid raw talaga ng master. At matapos ang pagpupulong na iyon, mabalik naman tayo sa Xiaoyao Peak, sa Sea of Bitterness. At gaya ng inaasahan ay narito naman itong ang ating bida muling nangingisda, at kanyang pang nasabi at ikinapasalamat sa wakas raw ang pagpupulong ay natapos na. Ngayon, mag-e-enjoy na siya sa pangingisda. Nagsalita naman si Lin Tian sa kanyang likod at sinabi, Master, hindi mo ba nararamdaman na sinasayang mo ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggugol ng lahat ng oras na ito sa pangingisda? Ngunit sinabihan lang naman siya ng ating bida at sinabi, hindi raw nito naiintindihan. Ang hindi pangingisda ang tatawagan niyang pagsasayang ng kanyang buhay. Ikinainis naman ito ni Lin Tian at sinabi sa pagkakataong ito, nagtalaga raw ang Sectmaster ng mga gawain sa lahat ng iba pang apat na peak. Tanging ang kanilang Xiaoyao Peak lamang ang walang ginagawa. Hindi mo ba nakikitang nakakahiya iyon? Tila wala man lang pakialam ang ating bida at sinabi, hindi na raw nitong kailangang mag-alala tungkol sa iba't ibang gawain gayong naiintindihan siya ng Sectmaster. Naisip ni Lin Tian sa inis, ang pagkahumaling ni Master sa pangingisda ay umabot na sa punto ng chi deviation. Walang saysay ang mga salita, kailangan niyang gumamit ng mas marahas na paraan. Nang gabing iyon, may isang taong lumapit sa nakatayong fishing rod, at hinawakan ito, at ito nga si Lin Tian na tila ito ang kanyang paraan na tumigil ang kanyang master sa pangingisda, na tila nagpaplano ng isang bagay habang hawak niya ang fishing rod sa kanyang kamay. Kung wala ang iyong fishing rod, tingnan natin kung ano ang gagamitin mo para mangisda ngayon. Mula ngayon, Master, dapat kang tumuon sa paglilinang. Kinabukasan, kakagising lang rin naman ng ating bida at dumiretso ito sa kanyang lugar ng pangingisda, at nabanggit sa sarili isa na namang magandang araw. Oras na para mangisda at kumpletuhin ang pang-araw-araw na gawain. Kaagad naman umupo siya nito, ngunit ang pinagtataka niya na kung bakit wala siyang nahahawakan. Kaya naman ang napagtanto niya na ang kanyang nakaumbok na fishing rod wala na sa kinatatayuan nito ay bigla na lang itong nagsisigaw.
na kung nasaan raw ang kanyang fishing rod. Samantala mapunta naman tayo kay Xiaobai. Habang makikita siya nitong nakaharap sa apoy at sinabi, ang magnanakaw na master na iyon. Pinarusahan niya talaga ako sa pamamagitan ng pagluluto sa loob ng 1 buwan. Ginagamit niya ako, ang Great Demon Emperor, bilang isang ordinaryong tagaluto. At nakangiti niya rin na sinabi kumikislap ang kanyang mga mata, na maghuhulog raw siya ng laxative sa kalderong ito ng bigas at ipakita sa magnanakaw na master na iyon kung ano ang kaya ng Panginoong ito. Ngunit napahinto naman siya nito at tila may napansin. At nagtataka sa hawak niyang fishing rod ng ating bida at sinabi, hindi ba't ito ang fishing rod ng magnanakaw na master na iyon? Sino ang nag-iwan nito sa tambak ng kahoy? Halos maitapon niya na raw ito sa apoy bilang panggatong. Habang nakaharap siya nito sa apoy, at sinabi sa sarili, gustong-gusto ng magnanakaw na master na yun ang pangingisda, siguradong nagwawala na siya na nawawala ang kanyang fishing rod. Siguro dapat niya na lang itong sunugin. Narinig naman ito ng ating bida habang nasa kanyang likuran na pala ito. Kasunod nito ay bigla na lamang itong nakaramdam ng mapanganib na aura mula sa ating bida at sinabi, ang kapal ng mukha mo. Nang ahas kang nakawi ng fishing rod ng iyong master, pinipilit mo ang iyong master na kumilos. Kaya nang marinig naman ito ni Xiaobai na dahan-dahan na lumilingon at natatakot gayong alam naman niya na kung sino ang nagsalita. Pagkatapos noon ay makikita na lamang nito na pinaghahampas niya na sa puwetan si Xiaobai, habang nakatali nito ang kanyang mga kamay. Paliwanag naman niya at sinabi master pinagbintangan lang raw siya. Nandyan na ang fishing rod na yun sa tambak ng kahoy kaninang umaga bago pa man siya nakarating sa kulungan, may sumusubok na sir-on siya nito. Habang ang may kagagawan sa gilid na si Lin Tian ay tahimik lang. Pinagpapalo ni Ye Kung ang puwetan ni Xiaobai ng buong lakas, gayong nagsisinungaling pa raw ito. Dahil narinig niya ang sinabi nitong susunugan niya ang fishing rod. Nagsalita naman dito si Lin Tian at sinabi master, bata pa si Xiaobai at walang alam. Patawarin niyo na lang po siya sa pagkakataong ito. Ngunit sinabihan lang rin naman siya ng ating bida ang anak na hindi tinuruan ay kasalanan ng ama ang ganoon kapabayaan ay kahihiyan ng master. Dahil kung hindi niya raw ito maturuan ng magandang aral ay baka uulitin lang niya nito ang mga pagkakataon na ito. Hindi naman makapagsalita dito si Lin Tian. Napaisip naman si Lin Tian ang petty ni master, naglalabas lang siya ng galit tungkol sa pagnanakaw ng fishing rod, ngunit kailangan niya pa talaga itong ipar-inag na napakaranggal. Kaya naman ay nasabi niya na lang sa napagbintangan na si Xiaobai na sorry, junior brother, kinailangan mong akuan ang sisi para sa kanya sa pagkakataong ito. Ngunit ang madisiplina ni master ay hindi naman lahat masama. Siguro maaari kang maging katulad niya at makahanap ng pagkakataon na maunawaan ang kahulugan ng Great Dao. Kaya ang nagawa na lang niya ay ang tanging pagtakpan ng kanyang mukha sa sinapit ni Xiaobai, habang wala parentigil sa pag-iyak si Xiaobai dahil walang awa itong pinaghahampas ng ating bida. Ngunit natigilan rin naman dito si Lin Tian at tila nag-react nito ang kanyang katawan, at naisip niya, bakit nag-react raw ang kanyang katawan. Huwag mong sabihin gusto niya ring madisiplina ni master. At matapos ang kaganapan na iyon at ng gabing ito, sa silid ni Ye Kung. Napabugtong hininga ang ating bida sa kanyang pag-upo nito at nasabi ang pagiging master ay hindi madali. Hindi lamang siya dapat maghanap ng mga paraan upang itaas ang kanilang paglilinang, ngunit kailangan niya ring mag-alala tungkol sa kanilang moral na karakter. Kaawa-awa, tunay nga, ang mga puso ng lahat ng master. Kasabay nito ay napalingon siya nang may marinig itong isang boses mula sa likuran ng pinto, at ito nga si Lin Tian at tinanong na kung hindi pa ba raw ito natutulog maaari ba siyang pumasok. Sinabi rin naman sa kanya ng ating bida na pumasok raw ito. Pumasok si Lin Tian at nahihiyang sinabi, Master, naparito raw siya para aminin ang kanyang pagkakamali, na ipinagtaka naman rin ng ating bida na aminin ang iyong pagkakamali. Sinabi ni Lin Tian na siya ang nagtago ng fishing rod nito sa kulungan ng kahoy kanina. Inosente si junior brother Xiaobai. Napatayo naman dito ang ating bida at nasigaw sa gulat at sinabi, ikaw pala. Bakit mo kinuha ang fishing rod? Wala naman itong ginawang masama sa iyo. Ayon naman kay Lin Tian, napilitan lamang raw siyang gumamit ng ganoong taktika dahil nakita niyang nahuhumaling si Master sa pangingisda buong araw at walang panahon para sa paglilinang.
Itinuro ng ating bida si Lin Tian at sinabi, para sa kanya raw ay ang pangingisda ay kanya na itong paglilinang, kaya tinanong niya ito, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang iyong master? Idinagdag niya, ngunit dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na aminin ang iyong pagkakamali, patatawarin ka ng iyong master. Bumalik ka sa iyong silid at magpahinga. Bulalas naman ni Lin Tian, gayong gusto niyang paluan rin siya ng ating bida at sinabi hindi raw siya humihingi ng tawad. At hinihiling niya sa kanyang master na muling disiplinahin rin raw siya nito. Nagngalit naman ang mga ngipin ni Ye Kung sa galit, habang nakatingin ito kay Lin Tian, gayong hindi niya raw inaasahan na magiging ganito siya kaseryoso sa pag-amin sa kanyang pagkakamali. Dahil ganoon ang kaso, ngunit ipinaalam rin ni Lin Tian sa ating bida na kung pwede maaari bang huwag niyang paluan ang kanyang palad, sa halip paluan raw nito ang kanyang puweten. Ikinagulat naman ito ng ating bida at sa isip, talagang gumawa pa raw ito ng ganoong kahilingan sa kanyang master. Kaya walang dahilan para tumanggi. Kinuha ni Ye Kung ang paddle, at sinabihan si Lin Tian, humiga ka sa kama. Sisiguraduhin ng iyong master na disiplinahin ka ng lubusan ngayong gabi. Kaagad naman humiga si Lin Tian nang nakadapa sa kama at sinabi, Master, handa na siya, maaari na raw itong magsimula. Kasunod nito ay kumislap na lamang ang mga mata ng ating bida na tila ba hindi ito magpipigil sa kanyang gagawin. Ngunit bago pa man iyon na ipakita ay mapunta naman muna tayo kay Xiaobai na habang may ginagawa itong na kung tawagin niyang Tiango Soul Devouring Pearl. Kaya naman ang kanya itong mapagtagumpayan ay tumawa nga ito na para na namang baliw at sinabi dahil sa wakas raw ay nalikha niya na ang Tiango Soul Devouring Pearl na ito. Bagamat bumagsak raw ang kanyang paglilinang sa yugto ng Qi Refinang, nagawa niya pa rin ito. Kaya naman ay sa kanyang tuwa ay itinaas niya pa ito at sinabi, kapag nabasag ang Tiango Soul Devouring Pearl na ito, maglalabas raw ito ng nakabibighaning usok. Sinumang makalanghap ng usok na ito ay mawawala ang kanilang isip at iisipin na sila ay aso. At maghintay lang raw ang kanyang magnanakaw na master at tamasahin niya ito. Kasunod nito dahan-dahan na humahakbang itong si Xiaobai na papunta sa silid ng ating bida. Ngunit napahinto naman siya nito nang marinig niya ang sigaw ni Lin Tian sa loob. At napaisip kaya nagtataka siya na kung ano naman daw na ingay na iyon sa loob. At narinig niya rin ang sinabi ng ating bida na dapat na raw silang huminto dito para sa araw na ito, ngunit ang tugon lang ni Lin Tian sa kanya ay kaya niya pa at magpatuloy lang raw ang kanyang master. Nalabis naman ito ikinapagtataka ni Xiaobai nang lalo pa lumalakas ang pag-ungol ni Lin Tian. Kaya naman ay napatikip na lamang sa tinga. Itong bata nang mapagtanto niya ang sumisigaw palang iyon ay ang kanyang senior sister, at nasabi sa sarili sila pala ay may ganoong uri ng relasyon. Senior sister, mayroon kang potensyal na maging great emperor. Paano ka nakasama sa isang walang kwenta na tulad ni Master? Idinagdag niya, senior sister, napakalito raw nito. At dahil sa paghawak sa kanyang ulo ay hindi niya na namamalayan na wala na pala ang Soul Devouring Pearl sa kanyang kamay. Kaya nang mapagtanto niyang nalaglag na pala ito ay nanlaki na lamang ang kanyang mata nang sumangga na nito ang usok. Habang sa loob nito ay wala pa rin tigil ang ating bida sa pagpalo kay Lin Tian dahil sa sinabi nitong gusto niya na ipagpatuloy niya pa ito. Napahinto naman dito ang ating bida gayong narinig niya rin ang ingay na iyon sa labas at napatanong saan nanggaling ang ligaw na aso na yon. Siguro dapat ko itong hulihin at i-brace bukas. At dahil sa huminto ang ating bida ay sinabihan nga siya ulit ni Lin Tian na huwag raw itong huminto, at magpatuloy lang raw ang kanyang master. Pinunasan muna ng ating bida ang kanyang pawis sa mukha at sinabi, huliin niya na lang raw ang asong iyon bukas, dahil sa ngayon determinado raw itong kanyang disciple sa kanyang pagdidisiplina, kaya sinabihan niya ito na ipagpatuloy na raw nila hanggang sa masiyahan ito. Kinabukasan sa taon ng Xinghe sect at mukhang may isang salo-salo na pagdiriwang. At nang makita ito ni Ye Kung ay napangiti siya gayong ang pista ng Myriad Flowers ay ang pinakamalaking raw na pagdiriwang sa buong rehiyong ito. Bawat taon, nagpapadala ang Xinghe sect ng mga tao upang tulungan ang bayan na ayusin ito. Nagtataka naman dito si Lin Tian na kung bakit gusto raw ng kanyang master na dalhin sila sa ibaba ng bundok ngayon, kaya para pala ito sa isang pista. Sumabat naman ito si Xiaobai ang isang sekta ng paglilinang tulad ng Xinghe sect na tumutulong sa isang pagdiriwang ng mga tao, talagang marami raw silang libreng oras.
Ipinaliwanag naman ng ating bida kay Xiaobai dahil ang festival ng Myriad Flowers raw na ito ay nagpapaalala sa sandaang bulaklak na diwata, na siyang daw kompanyo ng founding ancestor ng kanilang Xinghe sect. Kaya naman palaging pinahahalagahan ito ng mga sect master ng Xinghe sect. Namangha si Lin Tian kaya ang pista ng Myriad Flowers ay may ganitong palang kwento, kaya naman ay nakiusap siya kay Ye kung naikwento pa raw nito sa kanila. Pumayag naman dito ang ating bida. At ayon raw sa alamat, matapos itatag ng founding ancestor ang Xinghe sect, nakatawag ito ng pansin ng sandaang bulaklak na diwata, na dumating upang hamunin siya. Pareho ang kanilang paglilinang, at pagkatapos ng ilang laban, imposibleng malaman kung sino ang mananalo. Sumabat naman kaagad itong si Lin Tian dahil alam niya raw ang sagot. At kanyang sinabi dahil dito, ang dalawang master ay nagmula sa paglalaban patungo sa pagkakaibigan at sa huli ay dumating upang mahalin ang isa't isa. Dagdag niya pa upang gunitain ang kanilang pag-ibig, nilikha ng mga tao ang pista ng Myriad Flowers bilang parangal sa kanila. Ngunit sinagot lang naman siya ng ating bida na mali ito. Iyon ay dahil ang kanilang paglalaban ay napakatindi na madalas itong nakakaapekto sa mga nakapaligid na lugar. At mahal ng sandaang bulaklak na diwata ang mga bulaklak na parang sila ang kanyang buhay. Dagdag niya pa kaya naglagay ang mga karaniwang tao ng mga bulaklak na kama sa paligid ng kanilang mga tahanan upang maiwasan ang mga ito na masira. Sinabi rin niya kalaunan ang pista ng Myriad Flowers ay unti-unting naging isang mahalagang pagdiriwang para sa mga residente ng bayan ng Xinghe sect upang paalisin ang salot, at manalangin para sa magandang panahon sa darating na taon. Kaya napasabi na lamang si Lin Tian na ganun pala. Kasunod nito ay isang namang boses na tumawag ng pansin sa ating bida na kanyang ikinalinggan. At ito nga si Su Qingwan at sinabi niya, Junior Sister Lin, Junior Brother Xiaobai, dumating din kayo para mag-enjoy sa pista ng Myriad Flowers. Kaagad naman ito tinugunan ng ating bida at dahil sa nag-iisa raw ito bakit hindi na lang raw ito sumama sa kanila. Ngunit sa likod nito ay naiinis naman itong si Lin Tian at nasabi sikat ang mga martial sister ng Myriad Flowers pick. Hindi niya kami kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Napangiti si Su Qingwan at kanyang sinabi kay Ye kung napaumanhin gayong ang poetry gathering ngayong taon para sa pista ng Myriad Flowers ay pinangungunahan ng kanilang Myriad Flowers pick. Inutusan raw siya ng kanyang master na maghanap ng mga talentadong iskolar upang lumahok, kaya natatakot siyang wala siyang oras upang gumala-gala kasama kayo. Kaagad naman ito tumugon si Lin Tian dahil kung gayon raw dapat kang magmadali at hanapin ang iyong mga iskolar. Huwag mong hayaan na maantala nito ang iyong tamang negosyo. Habang sa isipan ng ating bida tama, dahil maaari niya raw gamitin ang poetry gathering na ito upang bayaran si Miss Su para sa kanyang tulong noong nakaraang beses. At kanyang sinabi kay Su Qingwan dahil may kilala raw siyang isang dalubhasa sa lahat ng uri ng panulaan. Kung siya ay lalahok, ang poetry gathering na ito ay tiyak na magniningning ng maliwanag at magiging mas kahanga-hanga. Kaagad naman nagliwanag ang mga mata ni Su Qingwan sa kagalakan at tinanong niya si Ye kung na dapat raw nitong sabihin sa kanya kung nasaan ang talentadong iskolar na ito. Dahil sa pupuntahan niya ito at aanyayahan ngayon din. Kaagad rin naman ipinagmamalaki ng ating bida ang kanyang sarili at nagbigay ng thumbs up gayong hindi na raw kailangang imbitahan ito, dahil nakatayo na siya mismo sa harap mo. At hindi naman ito inaasahan nila Lin Tian at Xiaobai na tila nadidismaya na kaagad sa kanilang master. Samantala sa peak ng Myriad Flowers. At sa loob nito ay binabati ni Liu Rocking ang lahat na dumating sa poetry gathering ngayon at kanyang sinabi sa mga talentadong iskolar, na ang Myriad Flowers peak niya raw ay nagpaparangal na magkaroon sila ng pagkakataon para bumuo ng tula at ipagdiwang ang engranding okasyong ito. Dagdag niya pa ayon sa kasabihan, hinahangaan ng mga dilag ang mga iskolar kaya dapat raw nila itong samantalahin ang pagkakataong ito upang lumikha ng mga kahangahangang tula. At nasabi rin niya sino ang nakakaalam, baka makuha niyo ang puso ng isa sa mga dalaga ng kanyang Myriad Flowers pick. Sa sinabi na iyon ni Liu Rocking ay naging masaya nga ang mga ito at kanyang nasabi ang Myriad Flowers peak ay puno ng mga dilag. Kahit na ikamete niya raw dapat siyang bumuo ng isang mahusay na tula ngayon at magdala ng isang dilag pa uwi. Sumabat rin naman ang isang niyang kasama gayong paano naman raw siya, ang numero 1 iskolar ng bayan ng Xinghe, magkakaroon ng hindi karapat-dapat na reputasyon.
Ang titulo ng kampyon sa panulaan ngayon ay sa kanya lang raw ito. Hindi naman ito sinang-ayunan ng unang nagsalita dahil sa kanya lang daw ito ang numero 1 iskolar ng Liaonian Continent. Habang nanatiling namang tahimik si Chin Shou sa gilid. Kasunod nito ay ibinagsak niya ang kanyang kamay sa mesa, sandali. Dahil sinabi na ni Marshall Aunt Liu na ang poetry gathering na ito ay isang imbitasyon para sa mga talentadong iskolar. Dahil kung gayon paano raw nagawang makapasok ang isang walang silbi. Tumayo siya at tumingin ng direkta sa ating bida at tinatanong na kung hindi ba ito sumasang-ayon. Sinagot ito ni Lin Tian kung sino raw ang tinatawag nitong walang silbi. Gusto mo bang makipag-away? Kaagad naman pinatigil ng ating bida itong si Lin Tian gayong may punto raw si Chin Shou ang pagpapahintulot sa isang walang silbi na manatili dito at punan lamang ang isang pwesto ay tiyak na magpapababa sa pamantayan ng poetry gathering na ito. Kaya naman raw ay dapat itong magmadali pabalik sa Beast Taming Peak upang maghukay ng dumi. Nalabis naman itong ikinagalit ni Chin Shou sa dahilan inilabas pa nito ang kanyang aura at ipinatong ang kanyang paa sa mesa, at sinabihan niya siya kung huwag mong isipin na porket matanda ito hindi na siya mangangahas na saktan ito dahil lang sa mas matanda ito. Kaagad naman pumagitna itong si Liu Rocking na pinahinto sila at pinatigil. At nagsalita siya na may pagbabante na tono dahil ang poetry gathering na ito ay pinangungunahan ng kanyang Myriad Flowers Cake. Ang sinumang manggahas na gumamit ng karahasan dito ay nagpapakita ng kawalang galang sa kanyang Myriad Flowers Cake. Si Chin Shou na galit pa rin ay tumingin kay Ye Kung dahil nagsalita na si Marshall Aunt Liu, baguhin na lang raw nila ang pisikal na laban na ito sa isang pampanitikan. Idinagdag niya magbibigay raw siya ng unang linya ng isang couplet, at tinatanong niya ang ating bida na kung mangangahas ba ito na magbigay ng pangalawa. Kaagad naman itong sinagot ni Ye kung paano kung kaya niya, at paano kung hindi niya kaya. Itinuro ni Chin Shou si Ye kung hindi mo kaya agad kang aalis sa Myriad Flowers Pavilion. Kung kaya mo, ako ang aalis. Tugon ng ating bida kung gayon sige. Gaya ng sinabi ay kaagad pinangunahan ito ni Chin Shou ang kanyang unang linya ay ang nabubulok na kahoy ay mahirap ukitin. Ang mga ye, dahon, ay nahuhulog ng walang kabuluhan, isang walang silbi, basura, ng pagsisikap. Sa panata na iyon ni Chin Shou ay namanghanga ang mga scholar sa kanyang likod at napasambit. Grabe, ang bisyo ng linya na iyon. Napangiti naman itong si Chin Shou gayong sinasabi lang raw niya ang totoo. Sinong hindi nakakaalam kung anong uri ng moral na karakter ang mayroon ng pinuno ng Xiaoyao Peak. Sadyang isinama pa niya ang kanyang apelyido sa linya. Sa tingin niya raw ay hindi makakaisip ng sagot ang pinuno ng Xiaoyao Peak. Kasunod nito ay sinabihan niya ang ating bida na ito na raw ang magbigay ng pangalawang linya. Habang sa kanyang isipan ay pinagtawanan niya ang ating bida na kung paano naman raw ito makakasalungat sa kanyang linya na isa lamang chirifinang na walang silbi na marunong lang mangisda. Kaya maghintay raw ito na magpakabobo. Napatanong naman dito itong si Xiaobai kay Lin Tian na kung kamusta ba raw ang talento sa panitikan ng kanilang master talaga bang kaya niya bang tapatan ang unang linya na ito. Ngunit sinagot lang naman siya ni Lin Tian dahil sa hindi niya rin alam. Tumugon si Ye Kung at kanyang sinabi ang kanyang pangalawang linya raw ay, isang pader ng dumi, na itinayo ni Chin Shou, paano meet at tago ng pintura ang mabahong amoy nito. Kaya ay ikinagalit na naman nga ito ni Chin Shou at napasigaw. Habang natawa rin ng bahagya itong si Su Qingwan, na ikinalinggan rin naman ito ni Liu Rocking sa kanya sa dahilan ikatahimik ni Su Qingwan. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay natawa nga rin ang dalawang scholar at nasabi ng babae talagang tumutugma. Basta, ang pangalawang linya na ito ay medyo masarap. Nasusuka daw siya. Sinabi rin ng isang lalaking scholar sa totoo lang, parang naamoy niya raw ang ihi sa kay Chin Shou na ito kanina lang. Dagdag pa nila na amoy niya rin. Hindi naman siguro siya nagtayo ng pader gamit ang dumi, di ba? Sinigawan ni Chin Shou ang mga ito at sinabi na kalokohan. Maraming beses na raw siyang naghugas. Hindi siya amoy ihi, at natigilan na parang may napagtanto. Kasunod nito ay itinaas niya ang kanyang kamay upang takutin sa amoy ang mga ito, na ikinabahagya naman rin ikinatakot ng mga iskolar habang napatikip sa kanilang mga ilong. Nagsalita si Lin Tian na tumingin kay Chin Shou at sinabi tinapatan raw ng kanyang master ang unang linya nito, kaya tinanong niya ito na kung bakit hindi pa ito umaalis. Na mas lalong naman ikinagalit ito ni Chin Shou.
Nagsalita si Chen Changqing at kanyang sinabi na sandali. Dahil ito ay isang poetry gathering, dapat raw nilang ayusin ito sa pamamagitan ng isang poetry battle, kasabay tinanong niya ang ating bida na kung nang ahas ba raw itong makipagkompetensya sa kanya. Kaagad naman siyang sinagot ng ating bida, oo naman. Ipinagpatuloy ni Chen Changqing ang kanyang sinabi dahil ngayon ay ang Myriad Flowers Festival, at nagtipon sila sa Myriad Flowers Pavilion na ito. Bubuo raw siya ng isang tula sa temang mga bulaklak para sa lahat. At dagdag niya pa 100 bulaklak ang namumukadkad, na umaakit ng mga kumpol ng pukyutan, na lahat ay nakikipagkompetensya sa napakaganda, masiglang pula. Sa kahabaan ng isang maniyebing daan, ang mapusyaw na berdeng bulaklak ay lihim na bumubukas. Mula sa yelo, lumilitaw ang maliliit na pulang usbong. Kung into naman ng mga ito ang Little Sword God ay tunay na may talento sa parehong panitikan at martial arts, ang kanyang tula ay napakagaling. Dugtong pa ng kanyang kasama tila walang natitirang suspense para sa kung sino ang magiging poetry champion ngayon. At matapos nito ay sinabihan niya ang ating bida na ito na raw ang susunod. Ye kung sige. Makikisali rin siya sa tema at bubuo raw siya ng isang tula tungkol sa mga bulaklak. Napangiti naman itong si Chen Changqing at sa kanyang ang isipan na talaga gusto pa raw talaga siyang gayahin ng idiot na ito at sumulat tungkol sa mga bulaklak. Gayong binili niya raw ang tulang ito sa mataas na presyo mula sa Poetry Immortal ng Lianian Continent. Dagdag niya pa, mas magiging maganda ba ang isang tula na ginawa mo kaysa sa isa mula sa Poetry Immortal? Nagsalita ang ating bida at ipinaalam sa kanila ang tula raw na ito ay tinatawag na tula sa chrysanthemums pagkatapos mab-igo sa Imperial Examination. At sinabi ang kanyang tula pagdating ng taglagas, sa 8 araw ng 9 na buwan. Pagkatapos mamukadkad ang kanyang bulaklak, lahat ng ibang bulaklak ay pinapatay. Ang kanyang tumataas na bango ay tumatagos sa Star River. Na ikinagulat naman ng lahat ito na ramdam talaga nila ang mga salitang binibitiwan ni Ye Kong. Kasunod nito ay ang pagbagso ng aura sa paligid at dugtong pa niya na ang buong tuktok raw ay nababalot ng gininto ang baluti. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking bulaklak mismo sa itaas, kaya naman ay dali-dali nila itong tiningnan gayong tingnan raw nila ang sa itaas nito. Kaya nang makita ito ni Liu Rocking na kung ano ito ay nagugulat na lamang siya. At natigilan habang kanyang napagtanto kung ano ito dahil ito raw ay isang penomeno ng langit at lupa. Dagdag niya pa ito ay isang penomeno ng langit at lupa na nag-trigger sa pamamagitan ng isang supreme grade na tula. Kahit si Chen Changqing ay nagulat, kaya ang supreme grade na panulaan ay talagang maaaring mag-trigger ng isang penomeno ng langit at lupa. Akala niya raw ay isa lang itong alamat. Ngayon ay tunay na binuksan ang kanyang mga mata. Nasabi rin ng mga scholar kanina lang akala niya maganda ang tula ng Little Sword God, ngunit kung ikukumpara sa tula ni Pick Lord Ye, ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ulap at putik. Komento rin naman ni Xiaobai na may pagkamangha dahil akala niya raw ay basura si Master, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kaganda ang kanyang talento sa panitikan. Dugtong pa dito ni Lin Tian tila bukod sa hindi magaling sa paglilinang si Master ay medyo magaling pala siya sa lahat ng iba pa. Nanginginig naman rin itong si Chen Changqing sa galit na napapatanong na kung paano nangyari ito. Kasabay naman nito ang paglapit ng ating bida sa kanila dahil napagpasyahan na ang tagumpay at pagkatalo, hindi ba dapat igalang ng kanyang dalawang martial nephew ang nakaraang pastahan at umalis. Ngunit sinabi lang naman ni Chen Changqing sa kanya huwag kang masyadong mayabang. Para sa mga cultivator na tulad nila, gaano man kaganda ang tula, isa lamang itong libangan. Dagdag niya pa maghintay lang raw ito sa paparating para sa 5-pick tournament. Gayong ang kanyang Heavenly Sword pick ay tiyak na tatapakan ang Xiaoyao pick, tingnan raw nila kung makakangiti pa rin ito. Mukhang wala namang pakialam ito sa kanya ang ating bida. Kasabay nito ay tinawag niya ang pansin ng lahat na siya raw si Chen Changqing ay ginagawa ang kanyang mga salita. Kasunod nito ay tumalon siya at nagpaikot-ikot sa eri at paglipag sa lupa ng napakaangas na poster. Kaya napaisip itong si Qin Shou na kung ganun ba talaga sila aalis. At ginaya niya na rin ang ginawa ni Chen Changqing at tumalon rin sa eri, ngunit makikita naman sa pagmumukha ng mga scholar na mukhang hindi ata maganda ang kanilang nakita. Kaya naman pala dahil nakadapa na si Qin Shou sa lupa dahil imbis mauna ang kanyang paa ay nauna pa nito ang buong katawan, kaya napaisip siya nakalimutan.
Nakalimutan kong isa akong beast tamer, hindi isang sword cultivator na dalubhasa sa physical arts. Kung alam niya lang, umikot na lang sana siya sa lupa. Kaya nasabi na lang rin ng mga nakakita na umalis na lamang raw sila huwag nang tumingin.